Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Tawagin niyo na lang po akong Ivan, Boss Kira. Itong ikukwento ko po sa inyo ay karanasan namin ng tatay ko noong nakipamasko kami sa bahay ng lola ko. 22 pa lang ng gabi, bumiyahe na kami ni tatay sa bahay ng lola ko sa Pangasinan. Kami lang dalawa ni tatay kasi dalawa lang naman kaming magkasama sa buhay. Wala akong kapatid, wala ring nanay. Nasaan man siya, doon na lang siya. Pero sana masaya siya. So balik po tayo. Nagmotor lang kami ni tatay. Mag-aangkas kami. Mas tipid kasi yon kaysa mamasahe. Nagsasalitan na lang kami sa pagmamaneho. Medyo mahaba-haba din kasi ang biyahe. Pagdating namin sa bahay ni Lola, nagpahinga muna kami. Sobrang pagod sa biyahe. Kaya paghiga, mabilis kaming nakatulog ni tatay. Nanaginip pa ako noon. Sa panaginip ko, nandoon ako sa tapat ng malaking puno ng sampalok, hindi kalayuan sa gilid ng bahay ni Lola, sa loob ng bakuran niya. Tapat yon ng bintana sa kusina. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko doon. Basta nakatayo lang ako sa harap ng puno. Maya-maya raw, may bumato sa akin ng buto ng sampalok. Napatingin ako sa taas ng puno at nakita ko doon ang isang pares ng pulang mga mata na nakatingin sa akin. Hindi ko na masyadong maalala yung panaginip ko. Basta ang naaalala ko, para siyang bumaba nun at hinabol ako. Lahat ng nadadaanan niya, dumidilim. Kaya takot na takot ako noon sa panaginip ko. Hanggang sa naramdaman ko yung pagyugyug ng katawan ko. Doon na ako nagising. Niyuyugyug pala ako ni tatay. Ang lakas daw ng ungol ko. Kaya nagising din siya. Pawis na pawis ako noon paggising ko. At parang lalong napagod. Kaya naman bumangon na lang din ako. At sumunod kay tatay sa kusina. Nagpasabay na rin ako ng timpla ng kape. Ikinuwento ko kay tatay yung napanaginipan ko. Nakita kong nagkatinginan pa sila ni Lola. Tapos sabi lang niya, baka dahil lang daw sa pagod ko sa biyahe. Lumabas muna ako para magyosi habang nagkakape. Napadako ako sa may bakuran ni Lola kung saan naroon yung malaking puno ng sampalok. Matayog itong nakatayo doon at buhay na buhay. Base sa mga kwento sa akin ni tatay dati, bata pa daw si Lola, nandoon na yung puno na yon. At meron daw nangangalagang engkanto dito. Naalala ko yung panaginip ko. Yun siguro yung nakita kong nilalang na merong pulang mata na humabol sa akin. Tumayo ako sa ilalim nun at tiningala ko yung puno. Wala naman akong nakitang kung ano. Kaya naman ipinagkibit balikat ko na lang yon. Tapos pumasok na ulit sa bahay. Tinulungan ko sila Tita Mabel na kapatid ni tatay na magluto ng hapunan namin. Opo, Boss Kira. Panghapunan na yon kasi nasa mga alas 5 na ng hapon yon. Napasarap kasi kami ng tulog ni tatay. Matapos maghapunan, ay tumambay lang muna ulit kami ni tatay sa labas. Nagpabili siya ng isang case ng pulang kabayong macho. Pampaantok lang ba? Tsaka para mas masarap ang kwentuhan namin ng mga tito at pinsan ko doon. Nabanggit ko yung panaginip ko kila tito. Ang sabi ni Tito Rowel, wine-welcome lang daw ako ni Balbon. Tinanong ko kung sino si Balbon. Ang sagot ni Tito, yung nakatira daw doon sa puno ng sampalok.
Napatingin ako kay tatay nang mayroong pagtatanong sa muka. Tumango-tango lang siya. Ayaw lang daw niya akong takutin kanina kaya hindi niya sinabi. Mula doon, napasarap na ang kwentuhan namin. Hanggang sa nakaramdam na ako ng antok. Kaya umuna na ako kay tatay na pumasok ng bahay. Tulog agad ako pagkahiga ako sa papag. Nanaginip ulit ako nun. Ganun pa rin. Kapareho ng panaginip ko nung una. Nakatayo ako sa harap ng puno ng sampalok at nakatingala roon. Nakatingin din sa pulang mga mata na nakatitig din sa akin. Unti-unti yung bumaba. At sa pagkakataon na yon, parang mas malinaw ko na siyang nakikita. Hanggang sa nakababa na nga siya ng tuluyan sa puno. Tapos, doon na ako nagising, Boskira. Ginigising ako ni tatay. Tinatanong niya ako kung sasama daw ba ako sa pamimili sa palengke. Sama ako syempre, kaya bumangon na ako. At dahil nga pang Noche Buena ang lulutuin, madami-dami yon. Kaya tulong-tulong kaming nag-ayos ng mga iluluto. Kalat-kalat kami ng pwesto nun. Hindi lang sa kusina may nagluluto, pati sa labas. Lalo na yung mga palambuting karne. Sa panggatong namin isinalang para hindi sayang sa gas. At syempre kapag nagluluto ka sa kahoy, mausok. Yung pwesto namin nun sa labas, malapit sa puno ng sampalok para malilim. So lahat ng usok doon napupunta sa puno. Maya-maya, habang nagkukwentuhan kami ng mga pinsan ko at binabantayan yung pinapalambot naming karne ng baka, may bumato sa amin ng kung anong maliit na bagay. Nung una, binaliwala lang namin. Baka may nangtitrip lang sa isa sa mga pinsan ko o kaya sila tito. So tuloy lang kami sa pagkukwentuhan. Hindi na namin pinansin yon. Maya-maya pa, may nambato ulit sa amin. Tinamaan sa ulo yung pinsan ko. Kita ko kung saan pumunta yung ipinambato. Kaya sinundan ko yun ng tingin. Buto ng sampalok. Pinulot ko yun at napatingin ako sa puno. Nagkatinginan din kami ng pinsan ko. Nang bigla, sunod-sunod na naglaglagan yung mga bunga ng sampalok. As in, para kaming pinaulanan ng sampalok at mga dahon. So kami ng mga pinsan ko, sinipat namin yung nasa taas ng puno. Baka may kung sino lang ang nagyuyugyug doon para magbagsakan yung mga bunga. Pero wala kaming nakitang tao sa taas ng puno. Naglabasan na rin sina Tito at Papa, pati na si Lola. Kasi ang lakas ng lagaslas ng mga dahon. Siguradong dinig talaga yon sa loob, pati yung pagbagsak ng mga bunga sa lupa. Napasigaw si Lola na ang ibig sabihin sa Tagalog, ano daw yung ginagawa namin? Bakit doon kami pumwesto? Magagalit daw ang ampo. Hindi ko sure yung last words na sinabi niya, Boskira, pero sounds like ng ampo or ambo. Basta ganon, kung may word man na ganon. Kung meron nan pong nakakaalam ng tamang word o kung ano man yon, paki-comment nyo naman po. Ipinapatay agad ni Lola yung apoy sa amin. Kaya dali-dali naming tinanggal yung mga kahoy at binuhusan ng tubig yung apoy. Pinalipat kami ni Lola ng pwesto sa likod bahay, kung saan maraming puno naman ng saging. Tapos merong maliit na sapa na malapit lang din doon. Nagulat ako nun sa reaksyon ng lola ko, kaya tinanong ko yung pinsan ko. Sabi niya, baka daw nagalit si Balbon, yung engkantong nakatira doon sa sampalok. Dahil nga salo ng puno lahat ng usok na galing sa niluluto namin. Nakalimutan din daw kasi niya. Sinilip ko si Lola. Nakita kong parang kinakausap niya yung puno. Naglagay din siya ng mga prutas at mga candy sa ilalim ng puno ng sampalok.
Lumapit ako para mag-sorry. Kasi hindi ko naman kako alam. Hindi naman nagalit si Lola sa akin. Nakalimutan din daw kasi niyang paalalahanan kami. Nung nasa kusina na ulit kami, doon na nagkwento si Lola, pati na yung mga tito ko. Ang sabi nila, meron nga daw nakatirang engkanto doon sa punong iyon. At malamang na nabulabog dahil sa pausok namin. Akala daw siguro inuorasyonan siya ng pampalayas. Bago mag alas 12 ng gabi, nagtipon kaming lahat ng mga kamag-anakan namin sa bahay ni Lola. Nagkaroon kami ng bonito-monita, yung nagpapalitan ng regalo, kaya dapat unisex o dapat magagamit ng kahit na sino yung ireregalo mo. Swerte ko nun kasi si Tito Manuel ang nakabunot sa akin, panganay na kapatid ni Papa. Pera yung nakuha ko, tumataginting na 5K lang naman. Di rin naman talo yung nabunot ko, na si Tita Ana, asawa ng kapatid ni Papa na si Tito Ruel. Isang set ng towel yung binili ko. Iba-ibang size yon at makapal. Magandang klase. Nung kainan na, doon ako tumambay sa may veranda. Ang sarap ng simoy ng hangin. Ang lamig. Nandoon din sina Tito at Papa sa labas. Start na rin ang session nila nun. Tinawag ako ni Papa at itinuro niya sa akin yung puno ng sampalok. Na-amaze ako noon, Boss Kira, kasi sobrang daming alitap-tap ang nakapalibot sa puno. Napaka-magical niyang tignan. Kala mo, pinalilibutan ng Christmas lights yung puno. Ang sarap panoorin. Noon ko lang din nga na-realize na sa mga alitap-tap pala nakuha yung concept ng Christmas lights. Nagstay kami sa bahay ni Lola hanggang sa magbagong taon. Talagang sinulit namin yung uwi doon, lalo na ako na first time lang makapunta doon kay Lola. Ilang gabi pang naulit yung pagliwanag ng puno ng sampalok dahil na nga rin sa mga alitap-tap. At kahit saglit, hindi nawala ang pagkamangha ko sa tanawin na yon. Sobrang nakaka-relax, sobrang nakaka-refresh. Pero bukod naman po doon, wala nang pagpaparamdam o pagpapapansing ginawa sa akin yung elementong nakatira doon sa malaking puno ng sampalok. Pinakamalala na nga yung paglaglag dyan ng mga bunga at dahon na may kasama pang mga tuyong sanga. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Boss Kira. Nawa po ay mapasama ito sa Christmas special episode mo. Kung meron man. O kung wala, basta sana mapasama itong kwento ko. Gusto ko rin kasing marinig na inarate mo ito sa channel mo. Super advance Merry Christmas at Happy New Year po sa iyo, Sir Kira. At sa lahat ng mga tagapakinig sa channel. Salamat po at God bless. Hi Sir Kira. Sobrang maikli lang po itong kwento ko. Pero sana maisama nyo din po sa mga upload ninyo sa channel. Kahit doon po sa maikling kwento lang. Gusto ko lang din pong madinig ang sariling kwento ko dito. Tawagin nyo na lang po akong Mark. Dati po akong nagbo-volunteer sa simbahan. Sa simbahan kasi nagwo-work ang mami ko. At habang volunteer ako, ginusto kong pumasok bilang sakristan. Nakapagsabi na din ako kay mami, kaya hindi nagtagal, nakapag-training na ako. Doon po sa simbahan na pinagsisilbihan ko, sa likod, merong kaming resting area, pahingahan lang. Puro upuan lang ang nandoon sa kwarto, at naka-aircon yon. Kaya kapag natapos ko na yung mga ginagawa ko, doon ako palagi tumatambay. Madalas kong maabot ang walang tao sa kwarto na yon.
kaya nakakapagbasa-basa ako ng Bible ng matiwasay. Madalas, sa may tabi lang ako ng pinto umuupo. Wala lang, para lang mabilis akong makalabas kung sakaling may ibang pumasok na may gagawin doon. Minsan kasi, may mga nagmi-meeting din doon. Anyway, edi madalas nga po ako doon. Yun na kasi yung naging tambayan ko talaga. May mga instances na magbubukas sara ang pinto. Pero wala namang pumapasok o lumalabas. Since nasa tabi lang din ako ng pinto, alam kong wala ding nagbibiro sa akin. Hindi din naman ako matatakotin talaga, kaya hindi ko lang pinapansin. Ang mindset ko nun, nasa simbahan ako, nasa tahanan ng Diyos. So bakit ako matatakot? Pero may isang beses na hindi lang isang beses na nagbukas sara yung pinto, kundi maraming beses talaga. Nabother ako nun kasi nagpapahinga ako. Kaya sabi ko, "Huwag ka dito sa harap ko maglaro. Doon ka sa likod." Simula nun, hindi na naulit yung pagbukas sara ng pinto. Pero palagi kong nararamdaman yung mabigat na pakiramdam doon sa maliit na room na yon. Para bang palagi na akong may kasama, kahit na mag-isa lang naman ako doon. Fast forward po. Simbang gabi na. Doon sa room na yon kami madalas na umiidlip ng mga kasama ko after ng misa ng madaling araw. Nakwento sa akin ng friend kong sakristan na hindi daw niya gustong mapag-isa sa room na yon kasi sobrang bigat daw ng aura at ayaw din niyang siya lang ang natatakot, kaya sinabi daw niya sa akin. Natawa lang ako, pero deep inside, pakiramdam ko kasalanan ko kung bakit may nagpaparamdam na sa loob ng kwarto na yon. Ayoko lang aminin. Nakakarinig na din ako ng iba pang kwento mula sa iba pang sakristan. Pero nag-shut up na lang ako. Meron pang isa doon. Kinalabit daw siya at tinatawag yung pangalan niya. Sinabihan kami ng pinakamatanda sa amin na bago kami mamahinga sa loob, magdasal daw muna kami para hindi kami magambala ng entity. Pero hindi na din kinaya ng iba. Hanggang sa nag-decide na lang kaming lahat na magsabi na kay Father ng tungkol doon. Nag-conduct si Father ng pagbe-bless sa kwarto na yon. Winisikan niya ng holy water ang buong kwarto. Tapos nagdasal siya. Niyaya niya din kaming ipagdasal yung batang nandoon daw sa loob ng kwarto na yon na hindi daw matahimik. Pero wala naman kaming nakikita. Pagkatapos nun, nawala na yung mabigat na pakiramdam. Kahit yung kaibigan ko, na-amaze sa ginawa ni Father. Kasi dama rin niya na umaliwalas yung loob ng resting area namin. Ako naman, alam ko na. Dapat pala ang sinabi ko, umalis siya. Hanggang dito na lang po ito, Sir Kira. More uploads pa po. Thank you po kung sakaling mabasa ninyo. God bless. Yo, Boss Kira. Advance Merry Christmas po sa'yo at sa buong Nginig Story Team. At sa lahat na rin po ng mga kirara. Ako po si Nela. Hindi ko po tunay na pangalan. May gusto lang po akong i-share na kwento na nangyari nung bata pa ako. December din po yun. Galing kami ng simbang gabi. Nakaugalian na po ng pamilya namin na tuwing magpapasko, nagsisimbang gabi po kami. Kinukumpleto po namin yon sa paniniwala na kapag nakumpleto mo ang simbang gabi, matutupad ang anumang hilingin mo.
Itong time na to, hindi nakasama sila mama at papa. May trangkaso kasi noon si mama, kaya kaming magkakapatid na lang ang pinasimba nila. Hindi rin sumama si papa kasi babantayan niya daw si mama. So kaming tatlong magkakapatid lang ang nagsimba noon. Si Ate Michelle, Kuya John at ako. Unang gabi ng simbang gabi yon. Ayaw naming lumiban, kaya tumuloy pa rin kami nila ate. Total ay malapit lang din naman ang simbahan mula sa bahay namin. Mula paglabas ng highway, pang-anim na kanto lang siya. Medyo looban nga lang yung sa amin at nasa 8 to 10 minutes na lakarin din yon. Yung madadaanan namin medyo magubat pa nung time na yon. Maraming mga puno ng kakawate o yung madre cacao. Mga puno ng nyog, mga halaman at kung ano-ano pang mga puno. Yung kalahati ng daan madamo. Yun yung part ng daan na malapit sa amin. Yung kalahating part naman na palabas na ng highway mabato na. At ang best part pa doon, walang kahit isang poste ng ilaw na madadaanan. Doon lang sa paglabas ng highway meron. So okay naman nung papunta pa lang kami. Nung matapos na ang misa, dumaan muna kami sa tita namin na may sari-sari store para mangutang ng ulam na sardinas at miswa. Nung pauwi na kami, siguro mga 8:30 or 9 na yon. Medyo napakwento pa kasi sila ate kay tita. Pasaway si Kuya John. Tinatakot-takot niya pa kami ni ate. Baka daw may humabol na multo sa amin. Nung nando na kami sa part ng daan na madamo na napapaligiran ng kakawate, may narinig kami nila ate na kumaluskos sa may gilid ng daan. Yung parang dumaan ng mabilis. Inilawan agad ni ate ng flashlight yon. Pero wala naman kaming nakitang kung ano doon. Kaya tumuloy na kami sa paglalakad. Natatawa si ate kasi biglang natahimik si Kuya John. Halatang natakot din. Ako naman, hindi ko napansin yon kasi nakaramdam din ako ng takot. So tuloy lang kami ng lakad. Nakakailang hakbang pa lang kami. May kumaluskos na naman. Doon pa rin sa spot na yon. Tinutukan ulit ni ate ng ilaw. Tapos nilapitan niya ng konti. Nagulat kami nung bigla na lang may tumalon na malaking pusa doon. Nagtatakbo yung pusa sa kabilang side ng damuhan. Nung una, parang wala lang naman sa amin. Pero nung mag-sink in na sa amin na parang hindi normal yung laki ng pusa, doon kami nakaramdam ng kilabot. Nung time kasi na yon, Boss Kira, may mga chismis na kumakalat na mayroon daw gumagalang aswang sa lugar namin. Pero chismis lang naman yon. Hindi kami naniniwala. At kung sakali, noon pa lang namin yon mapapatunayan. Inaya ko na si ate noon para makauwi na kami. Pero si ate, hinanap pa yung pusa. Kung saan-saan niya itinutok yung ilaw. Hanggang sa napatapat yon sa isang puno ng nyog. Napatigil yung ilaw ni ate doon. Kasi sabi niya, parang may napansin daw siyang kakaiba. Unang tingin namin ni Kuya, parang wala naman. Pero mapilit si ate. Tignan daw naming maigi. Pagtingin nga ulit namin ni Kuya doon sa puno ng nyog. Sakto naman na may gumalaw na kung anong maitim na nilalang. Para siyang nakayakap sa puno. Ang haba ng mga daliri niya sa kamay at paa. Nakatago yung katawan niya sa kabilang side ng puno. Kumbaga ang nakikita lang namin nun ay yung mga kamay at paa niyang nakakapit sa puno. Napatakbo kami nila ate sa takot nung parang sumilip pa yun sa amin. Kitang-kita namin na kumislap pa yung pulang-pula nitong mga mata. Hindi namin namukaan kasi malayo.
At saka sobrang itim ng balat niya. Mabilis lang yung pagsilip niya. Tapos, dali-dali na itong umakyat sa tuktok ng puno. Sobrang bilis ng pag-akyat niya, Boss Kira. Parang mas mabilis pa sa unggoy. Nagtatakbo na kami noon pa uwi. Takot na takot kami habang nagkukwento kay Mama at Papa. Lumabas pa si Papa noon, dala yung lagayan ng asin namin. Pati na yung bagong utang namin sa tindahan. Nagsaboy pala siya sa buong paligid at pati na sa bubong ng bahay namin. Baka daw kasi sundan kami nung nilalang na yon. Na ang sabi ni Papa, sigurado siyang aswang. Pero lumipas naman po ang gabing yon ng matiwasay. Wala namang nangyaring kung ano sa amin. Nung mga sumunod na simbang gabi, kasama na namin sila Mama at Papa. Medyo bumuti na rin kasi ang pakiramdam ni Mama nun. At nakumpleto din po namin ang simbang gabi. Yun lang po, Sir Kira. Sana mabasa niyo itong kwento ko. More power po sa iyo at God bless. Kumusta, Sir Kira? Ito po ang unang beses na mag-share ako ng kwento. Kaya sana po mapagbigyan ninyo. Tawagin niyo na lang po akong Darlene. Ako at ang mama ko lang po ang nakasaksi sa pangyayari na to. Dahil may kanya-kanya ng buhay ang tatlo kong kapatid. December last year po ito nangyari, 2023. Katabi ng bahay namin ay simbahan. As in, pagbukas ng gate namin, simbahan ang bubungad sa'yo. So hindi kami hirap na makipag-unahan tuwing simbang gabi. Dahil sobrang lapit lang nga sa amin. May kaklose pa ang mama ko sa loob ng simbahan na nagsuserve. Kaya naire-reserve niya kami ng upuan sa harapan. Dati din kasing nagsuserve si mama doon sa simbahan. Kaya lang maaga lang din siyang umalis. Dahil hindi na kinaya ng kanyang katawan. Nagkaroon kasi si mama ng myoma nung nasa late 40s na siya at ayaw niyang ipa-opera yon. Hindi namin siya pinilit pa. Basta mag-stop na siya sa pagsaserve sa simbahan. Dahil pansin namin na kada may malaking event ang simbahan, kasama siya sa tumutulong doon. At doon nga umaatake yung myoma niya. Dahil na rin siguro sa pagod. Since matagal-tagal din siyang nag-serve sa simbahan, ay marami-rami din ang mga kwentong kababalaghan ang naranasan niya. Sa gilid kasi ng simbahan, merong maliit na sementeryo. Apartment ata yung tawag doon. Basta yung patong-patong lang na nicho. Doon daw madalas may nagpaparamdam. Alam ko to kasi doon sa side na yun kami pinagre-reserve ng upuan palagi. Tinitignan ko pa lang, kinikilabutan na ako. At mararamdaman mo din kasi talaga na sobrang bigat ng energy doon. Kaya never talaga akong lumabas sa parte na yon ng simbahan. Yung part na yon ng simbahan, isang pader lang ang pagitan sa bahay namin. Kwento ni mama, mas matanda pa sa kanya ang simbahan na yon. Kaya hindi na nakakapagtaka na marami ang espiritong nagpaparamdam doon. Isa din po kasi ang simbahan na yon sa nakaligtas noon sa World War II. Hindi ko na po sasabihin kung anong simbahan to, Sir Kira. Bilang ayoko din naman pong magpakalat ng takot sa mga nagsisimba doon. So nangyari nga lang po to last year. Unang araw ng simbang gabi noon. As usual, doon kami sa gilid nakapwesto. Nakikinig ng sermon ng pari. Maliwanag naman kahit paano doon sa labas. Dahil may pailaw sila banda doon. Kaya hindi rin masyadong nakakatakot. Meron ding mangilan-ngilan na doon nakapwesto sa labas. Dahil na din sa dami ng tao. Sa kalagitnaan ng misa,
narinig ko na medyo nagkakagulo doon sa labas. Pagtingin ko, may mga kabataan doon na medyo nakakagawa na ng ingay. Hindi ko pinansin nung una, pero nung medyo lumakas-lakas na yung ingay nila, pinulungan ako ni Mama. Nalapitan ko daw yung mga nasa labas at sabihan na huwag silang masyadong mag-ingay. Dahan-dahan akong lumapit sa grupo at sinabihan silang huwag masyadong lakasan ang mga boses dahil dinig sila sa loob. Nagsorry naman sila, sabay paliwanag ng kung anong nangyari. Meron daw tumawag sa kanila banda doon kahit wala naman daw tao. Itinuro nung isang babae yung isang sulok na medyo madilim. Dead end na kasi yun at walang tao sa part na yun dahil hindi mo na makikita yung loob ng simbahan kapag doon ka pa pumwesto. Saglit ko lang tinignan yon at ibinalik ko na sa kanila yung tingin. Itinuro ko sa kanila yung isang parte sa loob ng simbahan at doon na lang kako sila pumwesto. Hindi ko ipinahalata sa kanila yung takot na naramdaman ko kasi hindi nila nakikita yung nakikita ko. Merong isang lalaki ang nakatayo doon sa madilim na sulok. Nakabarong at madungis na madungis. Hinila ko na sila sa itinuturo kong pwesto. Pero bago pa kami makapasok, tinawag ulit sila nung lalaki. Mga apo. Sobrang linaw noon, Sir Kira. Napahigpit din yung hawak sa akin nung isang babaeng hinila ko papasok ng simbahan. Tinanong niya ako kung nadinig ko daw ba yun. Sabi ko lang, hindi. Pero kako, kung may nadidinig siya, ipagdasal niya kako yung espiritu na yon para hindi na sila gambalain. Sumang-ayon naman siya. Doon ko sila hinila sa malapit sa kinauupuan ko. Nung matapos na yung misa, nagpaalam na sa akin yung mga bata sa tabi ko. Kami naman ni Mama, naghintay pa muna saglit dahil ayaw naming makisabay sa dami ng mga tao. Ikinuwento ko kay Mama yung nakita ko at parang hindi siya nagulat. Madami daw talaga sila dyan. Maya-maya, kinalabit ako ni Mama. Pakinggan ko daw. Nagtataka pa ako nun nung makarinig ako ng kumakalansing na bell. Tinuro niya sa akin yung bell sa harap at umiikot yun ng sarili niya. Lumabas yung isang sakristan sa pintuan malapit doon at pinatigil yung pag-ikot ng bell. May ginawa siya doon na hindi ko alam. Tapos hinampas niya ng bahagya yung sahig at sinabi niya na hindi ito laruan na parang may pinapagalitan siya. Tapos tumayo na siya at lumabas na ulit. Pagtingin ko kay Mama ay nagkibit balikat lang siya na parang wala lang. Ang pinakamalala po talaga para sa akin nung minsang isang gabi habang natutulog na kami ni Mama. Nakarinig kami na parang binubuksan yung maliit na gate namin. Yun yung gate na palabas ng simbahan. Ginising ko agad noon si Mama. Sinabi ko na parang may nagbubukas ng gate namin. Una naming naisip, baka magnanakaw. Talamak din kasi ang mga magnanakaw sa lugar namin. Lumabas kaming dala ang walis tambo at isa pang kahoy na pamalo. Paglabas namin, nakita namin agad na kumakalansing na nga yung padlock ng gate namin. Pero walang kahit ano doon. Walang kahit na sino. Basta gumagalaw lang siya. Na imposibleng hangin lang ang gumagawa nun. Kasi nandoon na kami. Hindi kalakasan ng hangin para magpagalaw ng matagal ng padlock. Hindi din basta-basta ang padlock namin dahil malaki at mabigat yun. Nagsalita si Mama. Hindi ka pwede dito, kaya umalis ka na at huwag ka nang babalik.
Pagkatapos nun, pumasok na si Mama sa loob. Sumunod na rin ako at nagkanya-kanya na kami ng pasok ng kwarto. Yun lang naman kasi ang pwedeng gawin sa ganon. Pag umulit daw, yun lang ulit ang sasabihin hanggang sa tumigil na. Madami pang kwento si Mama, Boss Kira, pero ito na lang po muna sa ngayon. Hanggang sa uulitin po, more power po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Alan, Boss Kira. May gusto lang akong i-share na kwento sa inyo. Tungkol po ito sa naranasan ko noong minsang umattend kami ng mga kaibigan ko ng simbang gabi. Nangyari po ito way back 1990s pa, sa isang maliit na baryo namin sa probinsya ng Batangas. Bale, may maliit na simbahan po sa amin na ang tawag namin tuklong. Halos lahat po ng bata sa baryo namin ay doon bininyagan. Pati na po yung mga namatay, bago idiretso sa libingan nila ay idinadaan din po doon. So ito na nga po, simbang gabi yon, Boss Kira. Nagkaayaan kaming magbabarkada na magsimba. 5 kami nun. Aaminin ko po na bihirang-bihira akong magsimba. Kasama ko lang yung mga barkada ko noon kaya napasimba rin ako. 7 PM ang simula ng misa. Pero late na kaming nakarating. Ang bagal kasing kumilos nung isa naming kasama. Pagdating namin, nagsisimula ng kumanta ang mga choir ng papuri. Puno na sa loob, kaya naman sa labas na lang kami pumwesto. Elevated naman yung altar o yung pwesto nila Father, kaya kita pa rin namin. So okay naman po ang lahat. May napansin lang akong kakaiba. Sa buong misa po kasi, napapansin ko yung isang sakristan na parang walang ginagawa. Tayo upo lang siya sa pwesto niya, pero hindi siya nag-a-assist kay Father. Hindi kagaya nung ibang kasama niya sa harap. Kahit nung nagbigayan na ng ostya, hindi rin siya kumilos. Basta nakaupo lang siya doon sa pwesto niya. Pero tumayo naman siya nung bumalik na sa altar sila Father. Buong misa po talaga ganun lang yung ginagawa niya. Hanggang sa matapos na nga lang. Kaya nung pauwi na kami, sinabi ko yon sa mga kaibigan ko. Pero sabi nila, hindi naman daw nila napapansin yung sinasabi ko. Kaya binaliwala ko na lang din. Nung sumunod na gabi, nagsimba ulit kaming magtotropa. Andun ulit yung sakristan. Binantayan ko kung ganun pa rin ba yung gagawin niya. At ganun pa rin nga, Boss Kira. Hindi siya nag-a-assist. Basta tayo upo lang siya sa pwesto niya. Matapos magkomunyon, nung nakaupo na lang kaming 5, itinuro ko sa kanila yung tinutukoy kong sakristan. Nagtataka naman ako sa isinagot nila. Sino daw ba yung tinutukoy kong panlimang sakristan? 4 lang naman daw yung mga yun. Itinuro ko pa ng mabuti yun sa kanila. Sabi ko yung nakapwesto sa likod ng isang sakristan na malapit kay Father sa kaliwa. Doon sila parang natigilan at sinaway ako. Huwag daw akong turo ng turo at baka magabaan ako. Magabaan, mausog o karmahin. Yan po ata ang ibig sabihin nun. Di ko lang sure. Ipinakagat pa nila sa akin yung daliring ginamit kong panturo doon sa sakristan. Ang sabi nila, wala daw nakapwesto doon sa itinuturo kong pwesto, Boss Kira. Blankong upuan lang daw yun at walang kung sino. Kinilabutan talaga ako ng husto nun. Kasi pagkatapos nilang sabihin yon, ay biglang tumingin sa akin yung sakristan.
Tapos unti-unting ngumisi. Nakakatakot yung ngisi niya. Sa takot ko, napatakbo ko palabas ng tuklong. Nagtatakbo ko hanggang sa makauwi ako ng bahay. Nanginginig pa yung tuhod ko noon sa sobrang takot. Ikinuwento ko kay mama yung nangyari. Ang sabi ni Papa, baka daw si Leo yung nakita ko. Yung sakristan na nagpakamatay sa tuklong. Nagbigti daw po ito sa puno ng mangga sa likod ng tuklong. Ayon sa mga kwento-kwento lang naman, ginagawan daw po ito ng kahalayan ng dating pare na naka-assign sa baryo namin. Siguro daw, hindi na nito kinaya yung nangyayari sa kanya, kaya winakasan na lang niya ang sariling buhay. Nung sumabog nga daw po yung balita na yon sa baryo namin, hindi na daw ulit nagmisa yung paring iyon, na siyang pinaghihinalaan nga na nananamantala kay Leo. Pero ang sabi ni Papa, chismis lang daw yon at matagal na daw yon. Binata pa siya. Pero ang sabi kasi, may isang sakristan daw noon na nagpatunay sa mga kababuyan ng pari na yon. Isa rin daw kasi ito sa ginagawa nito noon. Ilang beses na rin daw na nag-alay ng misa para kay Leo. Pati yung lugar o yung puno kung saan siya nagbigti, nadasalan na rin. Pero hindi daw po natitigil ang pagpapakita ni Leo sa mga taga-baryo. Siguro daw ay hindi pa rin tanggap ang nangyari sa kanya. Dahil yung dahilan ng pagpapakamatay niya ay buhay pa rin at malayang malaya. At malamang daw na hindi lang si Leo ang nabiktima ng paring iyon. Yun lang po, Boss Kira. Salamat. Yo, Kirara! Maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng ating video at pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Maraming salamat po. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Nawa po'y maging mabait at maging masagana ang papasok na taon para sa atin. Happy New Year, Kirara! Maraming salamat sa buong taong pagsama. Hanggang sa muli po. Salamat.